Si Autumn ay sanay mabuhay na wala siyang ibang aasahan kundi sarili niya. Habang pinagsasabay-sabay ang pag-aaral at pagtatrabaho, pilit niyang binubuo ang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang makilala niya si Johnson, isang lalaking tila narito na ang lahat, hindi niya inakalang magbabago ang takbo ng kanyang mundo. Ngunit paano kung ang taong nagpatibok ng kanyang puso ang magiging dahilan ng pinakamalaking sakit na mararanasan niya? Hanggang saan kayang umabot ang isang pag-ibig na pinaghiwalay ng panahon, mga lihim at mga desisyong hindi nila kailanman ginustong gawin? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Matagal nang natutunan ni Autumn na ang mga umaga sa bahay ng kanyang tiyahin ay hindi kailanman naging tahimik. "Autumn, gising na!" Sigaw ng tiyahin niya mula sa kusina. "Akala mo ba kusang huhugasan ng mga pinggan ng sarili nila? Hindi ka pwedeng puro aral lang. Ang tamad-tamad mo. Sa mga gawaing bahay ka na nga lang mapapakinabangan." Napamulat si Autumn habang nakatitig sa lumang kisame ng maliit niyang kwarto. Hindi naman talaga yun kwarto. Isa lamang yung dating bodega na ginawang tulugan para sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma muna ang sarili, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Kung hindi niya yun gagawin, baka tuluyan siyang mapuno ng sama ng loob. Mabilis siyang bumangon at inayos ang higaan. Paglabas niya ng silid, agad siyang sinalubong ng matalim na tingin ng kanyang tiyahin. "Anong oras na? Tambak na naman ang mga gawain mo sa pamamahay na to," reklamo ng kanyang tiya. "Pasensya na po, tita." Napairap ito. "Pasensya na naman. Alam mo, Autumn, kung hindi dahil sa awa ko, matagal ka nang walang matutuluyan." Napakagat siya sa loob ng pisngi. Hindi na bago yun. Halos araw-araw niya yung naririnig. Minsan masakit at nakakapagod, ngunit natutunan na niyang lunukin ang lahat kasi mas mahirap kung hindi siya magtsatsaga sa kanyang tita. Kaunting panahon na lang naman, makakatapos na si Autumn. Kaya palagi niyang pinapaalalahanan ng kanyang sarili na kaunting tiis pa. "Hindi ko po nakakalimutan ang tulong ninyo," malumanay na sabi ni Autumn. "Abay, dapat lang. Nag-aaral ka pa sa lagay na yan. Ang mahal ng kuryente, ang mahal ng pagkain. Hindi ka libre rito, no? Kahit pa sabihing ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, hindi mo rin naman kakayanin kung wala ako." Tahimik siyang tumango at kumilos na lamang. Habang naghuhugas ng mga pinggan, nararamdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Araw-araw na lang talaga siyang sinusumbatan. Kasama na palagi sa almusal. Palaging pinapaalala sa kanya na isa siyang pasanin, pabigat at palamunin. Parang yun na lamang ang tingin sa kanya ng mundo. Ngunit may pangarap pa rin naman si Autumn. At yun ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Saktong natapos siya sa mga gawaing bahay. Naghanda na siya para sa pagpasok niya sa trabaho. Sumakay na siya sa jeep papunta sa trabaho. Part-time cashier sa isang maliit na convenience store malapit sa school niya. Hindi kalakihan ng sahod, pero sapat para sa ilang gastusin niya habang nag-aaral. "Good morning," bati niya sa kapalitan niya ng shift. Naiirita naman itong umalis sa counter. "Tagal mo? Nakakainis." Napakagatlabi si Autumn at yumuko. Pasensya na." Makalipas ang 4 na oras ng trabaho, nagmamadali naman siyang tumungo sa campus. Pagdating niya roon, agad niyang naramdaman ang ingay ng school. May mga estudyanteng nagtatawanan, nagkukwentuhan, may mga tila walang ibang problema kundi kung saan kakain o paano lang mag-aaral. Minsan, naiinggit siya. Hindi naman niya gusto ng marangyang buhay. Gusto lang ni Autumn na maranasan kahit sandali na wala siyang dapat alalahanin sa ibang bagay sa kanyang buhay. Habang naglalakad patungo sa building nila, napansin niyang may kumpol ng estudyante sa harapan. May mga bulungan, tilian at mga naglalabas ng cellphone. Nasagi pa nga siya ng isang babae. "Aray, ano ba?
Reklamo niya dahil sa takong nito na tinapakan ng paa niya. Ang nipis pa naman ng kanyang sapatos kaya ramdam niya ang sakit. Napakunot ang noo ni Autumn. Ano ba naman kasing meron? Paglapit niya, nakita niyang isang itim na mamahaling sports car at isang lalaking bagong baba mula roon. Matangkad, makinis ang balat, maayos ang buhok at halatang alam na alam nito na gwapo ito. Agad nagsigawan ang ilang estudyante. Johnson! Tahimik si Autumn nang makita ang iba pa nitong mga kasama. Sus, yung mga entitled lang naman pala na mayayaman. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang celebrity ang tingin ng mga tao sa mga ito. Muling naglakad si Johnson habang nakangisi. At sa malas, eksaktong sa direksyon niya. Napaatras si Autumn ng bahagya. Kasabay nun, may estudyanteng bumangga na naman mula sa likod niya. Nabitiwan niya ang hawak na mga libro. Naggalat ang mga yon sa sementadong daan. Ano ba yan? Alam namang may tao sa likod. Walang pumapansin ng reklamo niya. Mabilis siyang lumuhod para pulutin ang mga gamit. Ngunit bago pa niya makuha ang mga yon, may sapatos na tumapak sa isang papel. Napatingin siya pataas at nakita si Johnson. Napabusangot agad si Autumn. Pakialis ng paa mo! Tinatapakan mong gamit ko! Napatitig si Autumn sa lahat ng taong tatapak pa sa papel niya. Ang mayabang ni si Johnson pa talaga. Tumawa ang binata. Hindi pa rin inaalis ang paa sa papel niya. Naglalakad lang ako. Naiinis niyang hinampas ang paa nito palayo. Nang makuha ang papel, inis na inis si Autumn kasi nagdumihan na yon. May mga bakat ng ilalim ng sapatos ni Johnson. Hindi siya makapaniwala. Narinig niya ang ilang mahinang tawanan mula sa paligid. Uminit ang mukha niya at tumayo. Dinumihan mo ang papel ko. Gagamitin ko to at ipapakita sa professor ko. Kailangan ulitin ang pagpaprint nito. Nagtaas ng kilay si Johnson. Enzo, pakialam ko dyan. Napakuyom siya ng kamao para talagang uusok ang ilong niya sa inis. May mga tao nakakairita at mayabang na pinakaayaw pa naman ni Autumn sa lahat. Napaka-arugante mo talaga, Johnson Villamonte. Mariin at walang takot niyang sabi rito. Natahimik ang paligid. Nagulat yata ang mga nakarinig kasi siya lang ang naglakas loob na magsalita ng ganoon. Samantalang si Johnson ay tila na aliw. Arugante, ang tapang mo. Anong pangalan mo? Bumaba ang tingin nito sa kanyang ID. Agad niya naman yung tinakpan. Ano naman? Inaabala mo ako. Inaagrabyado. Wala na ba akong karapatan magsalita? Tingin mo yata umiikot ang mundo sa'yo. Tumawa si Johnson ng bahagya. Sabay tingin sa paligid. Bakit hindi ba? Tingnan mo sila. Kanina umiikot ang mundo nila, Autumn. Napairap ulit si Autumn. Sobrang taas talaga ng tingin ni Johnson sa sarili. Gayunpaman, wala na siyang sinabi. Mahirap alisin ang kayabangan sa isang taong mukhang hangin sa utak ang araw-araw na almusal. Tinalikuran niya na lamang ang mga ito. May mga tumawa pa pero wala siyang pakialam. Buong araw, hindi nawala sa isip niya ang nangyari. Napakabilis, nakakahiya at nakakagalit para sa kanya. Habang nasa lecture, paulit-ulit niyang naaalala ang tawanan ng ibang estudyante. Napabuntong hininga na lang siya. Iiwasan niya ito habang buhay na sana kung maaari. Ngunit tila may sariling plano ang tadhana. Kinabukasan, nakita niya si Johnson sa cafeteria. Kinahapunan, nakasalubong niya ito sa hallway. Hindi naman sila same ng course pero palagi niya itong nakikitang pagala-gala sa department nila. May mga pagkakataon pa na nakakasabay niya itong lumabas ng library. At sa bawat pagkakataon, may nakakaasar itong ngiti. Parang alam nito na naiirita siya. At parang natutuwa pa ito na buwisitin siya araw-araw. Bakit ba kung san-san ko nakikita ang lalaking yun? Tanong niya sa sarili habang nagbabasa ng libro. Nakakainis na talaga. Isang linggo ang lumipas at hindi pa rin natitigil. Habang naglalakad siya sa campus garden isang hapon, muli niyang nakita si Johnson. Ngunit sa pagkakataong yon, wala ang barkada nito. Wala ang mga babaeng nakapaligid at mga taong nakangiti rito. Mag-isa lang ito, nakatayo sa ilalim ng puno.
Nakatingin sa malayo, tahimik at mukhang malalim ang iniisip. Napahinto si Autumn. Anong ginagawa ng lalaking yun? Ano, nabaliw na? Pero hindi niya pa ipaliwanag kung bakit kakaiba ang nakita niya rito. Wala siyang kayabangang makita. Tanging lungkot lamang. Napailing siya kaagad. Hindi ko problema ang problema niya. May sarili akong buhay. May sarili akong problema. Pakialam ko sa mayabang na lalaking yun. Hinding-hindi niya sasayangin ang oras niya sa isang mayamang lalaki na katulad ni Johnson Villamonte. Kaya naglakad siya papalayo. Ilang araw pa ang lumipas at dumating ang isa sa pinakamasamang araw ni Autumn. Nasa koridor siya nang biglang mapunit ang lumang strap ng kanyang bag. Napasinghap siya. Bumagsak ang lahat ng laman nun. May ilang estudyanteng napalingon at tumawa. Nang tingnan niya, mga alipores at fans ng walang hiyang si Johnson. Ang luma naman ng bag. Bakit kasi gumagamit ng basurang bag? Natatawa pang sabi ng isang babae. Uminit ang mukha niya sa kahihiyan. Lumuhod siya upang pulutin ang mga gamit. Tawa lang ng tawa ang mga ito habang galit siyang nagpupulot ng mga gamit. Mula sa gilid ng mata ni Autumn, may nakita siyang pares ng sapatos na huminto sa harapan niya. Umalis kayo! Malamig na sambit ni Johnson. Natigil ang tawanan ng mga ito. Napatingala naman si Autumn kay Johnson. Nakatayo ito sa harapan niya at nakatingin sa mga estudyanteng nanunood na tumatawa sa sinapit niya. Pero nakakatawa naman kasi talaga siya, Johnson. And she deserves that kasi kinakalaban ka niya. Sabi ng babaeng malakas tumawa sa kanya kanina. Pero masyadong seryoso si Johnson. At ako ang makakalaban ninyo kapag kinanti niyo siya. Ako lang ang pwedeng tumawa at magalit sa kanya. Nanahimik ang mga ito. Si Autumn naman, hindi alam kung matutuwa ba siya o maiinis sa mga pinagsasasabi ni Johnson. Kung makapagsalita kasi ito, animoy pag-aari siya at alipin ang tingin sa kanya. Ano? Ano bang ginagawa niyo dito? May palabas ba? Kung wala, umalis na kayo. Naiinis na sabi pa ni Johnson. Isa-isang nagsialisan ang mga tao. Pagkatapos ay lumuhod si Johnson at sinimulang pulutin ang mga papel niya. Nalaki ang mga mata ni Autumn. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo? Tanong din ni Johnson. Pinulot nito ang huling notebook at iniabot sa kanya. Napatitig siya rito. Anong balak mo? Bakit parang ang bait mo? May binabala ka, no? Natawa si Johnson. Bala ko. Asarin ka lang palagi hanggang umusok ang ilong mo sa inis. Pero dapat ako lang. Ako lang dapat ang dahilan kung bakit napipikon ka araw-araw. Hindi niya napigilang hampasin ng notebook si Johnson. Sirang ulo mo? Papansin? Crush mo ba ako? Tumaas ang isang kilay nito. Wow, assuming. Bakit naisip mo yan? Pantasya mo rin ba na mahalikan ako? Mayakap at maging boyfriend? Napairap siya kaya muli itong tumawa. Tinalikuran niya ito pagkatapos ayusin ang mga gamit. Hindi niya talaga alam kung ano ang mayroong topak si Johnson. Gayunpaman, bahagyang gumaan ang kalooban ni Autumn sa pagtatanggol nito sa kanya kanina. Hindi maintindihan ni Autumn kung bakit paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Hindi naman yun malaking bagay. Tinulungan lang siya ni Johnson. Hindi ibig sabihin nun ay mabait ito o nagbago na ang tingin niya rito. Paulit-ulit niyang sinabi yon sa sarili habang nag-aayos ng mga paninda sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit paglingon niya, napasigaw siya at nabitiwan ng basket. Ay, palakang buntis! Tawang-tawa si Johnson. Anong sinabi mo? Pinulot niya agad ang basket na dala. Nakakagulat ka? Ano bang ginagawa mo rito? Ngiti-ngiti naman ang siraulong si Johnson. Bibili, magbabayad na ako. Wala ka naman sa counter. Napairap siya at tiningnan ang hawak nito. Halika na. Saka kailan ka pa naging tambay dito? Ang tagal ko na nagtatrabaho rito pero kahit isang beses, hindi kita nakitang bumibili. Nilapag nito sa counter ang mga binili. Bakit? Customer ako. Bawal na bang bumili? Saka bakit ang sama ng ugali mo? Dapat itrato mo ako ng tama. Sinamaan niya ito ng tingin habang nagpapunch ng item. Nagtatrabaho ako ng maayos dito. Kung trip mo ko, tigilan mo ako at umalis ka na.
Napahalakhak na naman ang binata. Alam ko namang nagtatrabaho ka. Nagutom ako. Bumili ako at ngayon na-realize ko na dito ka pala nagtatrabaho. Mukhang mapapadalas na ako dito. Sinamaan niya lang ito ng tingin. Nang makaalis si Johnson, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kinabukasan ng tanghali, nagtungo siya sa campus para sa susunod niyang klase. Habang naglalakad sa hallway, nakita niyang muli si Johnson. Nakasandali ito sa pader habang may kausap na dalawang babae. Parehong maganda at parehong tila sinusubukang kunin ang atensyon nito. Napairap si Autumn. Ayan na naman siya. Sinubukan niyang dumaan nang hindi napapansin. Ngunit gaya ng nakasanayan, tila may radar si Johnson para sa kanya. Autumn! Napapikit siya at pagkatapos ay lumingon dito. Ano ba yon? Ngumiti ito sa kanya. Good afternoon, may klase ka? Oo, meron. Ano? Yun lang ang sasabihin mo? Napakagatlabi si Johnson. Oh, yes. Parang ang init na naman ng dugo mo. Hindi ba pwedeng bumate? Pwedeng-pwede. Ang hindi ko lang maintindihan, magkaibang department natin pero nandito ka. At ano, para lang bumati sa akin ng good afternoon? Napanguso ito. Bakit? Wala namang masama sa pagbati. Like, just be thankful na binabati kita. Inirapan lang ni Autumn ang binata. Istorbo ka lang talaga? Nagtaasan ng kilay ang dalawang babae. Samantalang si Johnson naman ay natawa. Masungit ka talaga. Bakit kapag nakikita ko, sa iba, hindi ka naman masungit? Tanong nito na parang nagtatampo pa. Paano hindi ako magsusungit kapag ikaw ang kausap ko? Sira ulo ka eh. Alam mo, dyan ka na nga. May klase pa ako. Huling sabi niya rito at naglakad na. Ngumuso ito at parang sobrang na-offend. Gayunpaman, ayaw pa rin tumigil ni Johnson sa pagpapapansin sa kanya. Talagang sumabay pa sa kanyang paglalakad at iniwan ang dalawang babaeng kausap nito kanina. Ayaw mo bang bigyan ng chance na baka maging friendship tayong dalawa? Tingin ko magkakasundo tayo. Sambit pa ni Johnson na parang yon ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa mundo. Binara naman agad ni Autumn. Tingin ko, hindi. Sasakit lang ang ulo ko kasi sira ulo ka. Mas lalo itong napabusangot. Nang makapasok siya sa classroom, hindi na niya napigilan ang munting halakhak. At sa hindi niya inaasahang dahilan, hindi na kasing nakakainis ng dati si Johnson. Pero alam niyang pagkatapos nun, mas naging madalas ang pag-uusap nila. Hindi pa rin sila matatawag na magkaibigan. Ngunit hindi na rin sila estranghero. Minsan, sabay silang naglalakad palabas ng campus, nagkakape, nag-uusap lamang tungkol sa klase. Madalas pa itong tumambay sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho, kaya palagi silang nagkakausap. At sa bawat araw, mas marami siyang nakikitang bahagi ng totoong Johnson. Hindi yung mayabang, sikat at anak ng mayamang negosyante. Isang hapon, kagagaling niya lang sa trabaho nang makita niya si Johnson na naghihintay sa labas ng convenience store. Nakasandal ito sa mamahali nitong motorsiklo habang nakatingin sa cellphone. Napahinto si Autumn. Ano na naman ginagawa mo rito? Saka wow, nakamotor ka ngayon na? Agad itong nag-angat ng tingin at ngumiti. Inihintay kita. Saka mas magandang motor para pag hinatid kita, mas malapit ka sa akin. Naningkit ang mga mata ni Autumn at agad na tinakpan ng boobs ng mga braso. So, sinasabi mo na gusto mong dumikit ang boobs ko sa likod mo? Humalakhak si Johnson. You're funny. Wala akong intensyong ganyan. Ikaw itong nag-iisip. Saka may nararamdaman ba dyan? Parang wala naman. Hindi niya ito napigilang hambalusin ng bag. Ang kapal ng mukha mong ipamukha sa akin na maliit ang dibdib ko. Okay lang na ganyan. Cute naman. Pwede nang pagtsagaan. Loko-loko pang sagot nito. Hindi niya ito napigilang kurutin sa inis. Ngiti-ngiti naman si Johnson habang umiiwas at nakatitig sa kanya. Napakunot ang noo niya. Bakit ba nandito ka? So, paano kung ayaw kong magpasundo? Hindi ka naman makakatanggi. Saka makakatipid ka kung susunduin kita palagi. Gusto ka nang sabayan kumain bago sana tayo umuwi. Sambit pa ng binata.
Tahimik siyang napatitig dito. Ano ba talagang trip mo? Baka wala ka lang magawa. Saka hindi ba ang dati mo namang kasama yung mga mayayaman mong friends? Doon ka na lang, mas may pera at may oras sila na samahan ka. Matamang tumingin si Johnson sa kanya. Alam ko na mas may pera sila pero wala naman akong pakialam doon. Mas gusto lang kitang makasama. Mas magaan sa kalooban na kasama ka, Autumn. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang mukha niya. Kaya agad siyang naglakad palayo at narinig niya ang tawa ni Johnson habang sumusunod. Saan tayo kakain? Tanong ni Johnson. Napatingin siya rito. Sa mura lang, baka kung saan mo pa ako dalhin. Wala na akong pera. Alam mo namang hampas lupa ako. Napangiti si Johnson. Pero meron naman akong pera. Ako ang magbabayad sa kakainin natin. Umismid naman si Autumn. Doon na lang tayo sa karinderya kumain. Malapit lang yun dito. Masarap din naman ang mga pagkain doon. Saka mas mura pa. Nagpunta sila sa isang maliit na karinderya malapit lamang sa campus. Hindi yun sosyal o mamahalin. Sa katunayan, yun ang klase ng lugar na hindi niya inaasahang pupuntahan ng isang katulad ni Johnson. Ngunit tila wala itong pakialam. Masaya pa nga itong kumakain ng adobo at lumpia. Walang kaarte-arte kahit na halatang first time nitong kumain doon. Hindi ako makapaniwala. Hindi napigilang sabi ni Autumn. Napatingin ito sa kanya. Saan? Na kumakain ka rito, sanay ka siguro sa mamahaling resto. Napatawa ito. Well, hindi naman siguro masama to try new things, right? Ngayon, parang gusto ko nang palaging kumain dito. Napangiti naman si Autumn. Bakit? Nasarapan ka sa pagkain? Tumango naman ito. Yes. Hahanap-hanapin ko ang panlasa. Saka itong pakiramdam na masaya ako na kasama ka. Umismid si Autumn kaya natawa naman ang binata. Napailing siya sa mga pambobola nito. Pero napansin niya nga na mukhang masaya si Johnson kapag kasama siya. Napansin niyang madalas na itong tumawa kahit sa maliliit na bagay. At sa hindi niya maintindihang dahilan, gusto niyang marinig yon ng mas madalas. Lumipas ang mga linggo at unti-unting napansin ng buong campus ang pagiging malapit nila. Naging usap-usapan sila. May mga nagtataka, naiinggit at mga hindi pa naniniwala. Ngunit wala nang pakialam si Autumn. Isang araw, habang naglalakad sila sa quadrangle, may sumigaw mula sa kabilang dulo. Johnson! Napalingon sila. 3 lalaki at 2 babae ang mabilis na lumapit. Mga mayayamang kaibigan ni Johnson. Bro, hindi ka na nagpapakita. Palagi ka na lang nawawala. Kahit sa parties, wala ka. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ng isang lalaki nitong kaibigan sabay sulyap sa kanya. Napansin ni Autumn ang bahagyang pag-igting ng panga ni Johnson. Parang hindi ito komportable. Ayaw niyang makialam, kaya bahagya siyang umatras. Ngunit agad siyang pinigilan ni Johnson. Hindi nito binitiwan ang braso niya. Busy lang. Busy saan? Tanong pa ng babae. Sa personal kong buhay at sa kanya. Hindi ako sumasama kasi wala ako sa mood. Simpleng sagot ni Johnson. Napatingin ang isa sa mga babae kay Autumn, mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat ang halaga niya. Sanay na si Autumn sa ganoong tingin. Dito? Busy ka sa ganitong klase ng babae? Nanunuyang tanong ng babaeng kaibigan ni Johnson. Bago pa siya makapagsalita, nauna na si Johnson. Oo. At may problema ba ron? Napatingin si Johnson kay Autumn. Halika na, may gagawin pa tayo. Napakagatlabi na lang siya nang hinila ni Johnson palayo. Lumapit siya rito at bahagyang bumulong. Okay lang naman kahit sumama ka sa kanila. Barkada mo sila, hindi ba? Ngumiti si Johnson sa kanya. Pero mas gusto kitang kasama. Mabobore lang sa akin ang mga yun kasi ikaw lang din naman ang iisipin ko kapag sumama ako. Kaya mas mabuting huwag na lang sumama. Nang gabing yun, habang nakahiga sa maliit niyang kama, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga nangyari. Gusto mo ba ako, Johnson? Kailan ba siya nagsimulang maging masaya? Hindi niya maalala. Dahil parang matagal na nga na panahon, simula nang maramdaman niya yon.
Masaya ako kapag kasama siya. Mahina niyang bulong sa sarili. Napangiti na lang si Autumn. Lumipas ang ilang araw at dumating ang gabi ng foundation celebration ng universidad. Maraming ilaw, estudyante at musika. Nasa gilid lamang si Autumn habang umiinom ng soft drinks. Hindi niya gusto ang mga ganoong pagtitipon. Mas gusto niya ang tahimik na lugar. Ngunit kinulit siya ni Johnson na pumunta. Habang pinagmamasdan ang mga taong sumasayaw, narinig niya ang boses nito. Alam kong nagtatago ka rito. Napangiti si Autumn. At alam kong hahanapin mo ko. Umupo si Johnson sa tabi niya. Natural, ikaw lang din naman ang dahilan ng pinunta ko rito. Sandali silang natahimik. Maya-maya'y napatingin siya rito. Naabutan niya ang seryoso nitong mukha. Autumn, kaya talaga kita pinilit pumunta ngayon kasi may sasabihin ako. Napalunok pa ito ng marahas. Biglang kinabahan si Autumn. May pakiramdam siyang alam niya kung saan papunta yon. At kung tama siya, hindi siya sigurado kung handa na siya. Tahimik na tumingin si Johnson sa mga ilaw sa paligid. Pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Autumn, importante ka na sa akin. Johnson, bahagyang napayuko ang binata bago muling tumingin sa kanya. Araw-araw kitang hinahanap. Kapag may magandang nangyari, gusto kong sabihin sa'yo. Ikaw ang gusto kong makita kapag may masamang nangyari sa akin. Kasi feel ko magiging okay ang lahat. At hindi ko na kayang magpanggap na magkaibigan lang tayo, Autumn. Tahimik ang paligid. O baka hindi lamang niya naririnig ang anumang tunog. Dahil masyadong malakas ang tibok ng puso niya. Autumn, napatingin siya rito ng diretso. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Gusto kita. Nanginginig ang mga labi ng binata. Gusto kita ng sobra. Hindi siya agad nakasagot dahil natatakot siya sa posibilidad, pag-asa, pagmamahal at sakit na maaaring kasunod nun. Ilang araw siyang umiwas pagkatapos nun. Hindi dahil ayaw niya rito, kung hindi dahil natatakot siya. Hindi sila pareho, magkaiba sila. Si Johnson ay mayaman, siya ay mahirap. Si Johnson ay may impluwensya, siya ay wala. Si Johnson ay may mundo na hindi siya kailanman magiging bahagi. At paano kung isang araw mapagod ito? Paano kung isang araw mapagtanto nito na hindi siya sapat? Paano kung masaktan lang siya sa bandang huli? Ngunit kahit anong gawin ni Autumn, hindi niya kayang takasan ang nararamdaman niya. Dahil sa bawat araw na wala si Johnson, may kulang. Sa bawat araw na hindi niya ito nakikita, parang may nawawala. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw ang katotohanan ng mahalaga rin ito sa kanya. Isang hapon, nadatna niya si Johnson sa madalas niyang tambayan. Lumapit siya rito at agad naman itong tumayo. Autumn, mabuti at nakipagkita ka. Nag-aalala ako. Umiiwas ka. Simula nang umamin ako. Napangiti siya ng bahagya. Sorry, napakurap ito. Bakit? Busted na ba ako? Pinaghintay kita. Iniwasan kita kasi gusto kong mag-isip. Kasi, Johnson, hindi ko rin naiintindihan ng unang nararamdaman ko. Pero ngayon, alam ko na sa sarili ko na gusto kita. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga? Gusto mo rin ako? At natawa siya ng mahina. Hindi ko na kayang itanggi. Tahimik itong nakatingin sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Maya-maya'y hindi na ito makapagpigil ng ngiti. Hanggang sa nauwi na sa tawa. Lumapit na lang si Autumn at hinalikan ito sa pisngi. Napasinghap si Johnson at napapikit. Nakakainis. Gustong gusto talaga kita, Autumn. Malakas siyang tumawa ng yakapin ng binata. Makalipas ang 2 linggo, opisyal na silang magkasintahan. At sa bawat araw, mas lalo niyang napapatunayan sa sarili na karapat-dapat rin naman siyang mahalin. Mas naging madali ang paghinga ni Autumn sa mga sumunod na buwan. Naroon kasi si Johnson para alalayan siya at samahan sa lahat ng bagay. Kapag nakapagtapos ka, ano ang gusto mong gawin? Malambing na tanong ni Johnson. Magkatabi silang nakaupo sa damuhan sa loob ng campus. Tapos na ang klase nila. At tulad ng madalas mangyari, nauwi na naman sila sa mahabang usapan. Napaisip si Autumn.
Ano pa, di maging teacher. Ikaw ba? Napangiti si Johnson at ginaya ang tono niya. Ano pa, di maging asawa mo. Kinurot niya ito sa tagiliran. Ikaw talaga, parang timang. Naglalambing itong yumakap sa kanya. Napailing na lang si Autumn. Masyadong baliw ang boyfriend niya sa kanya. Hindi naman ito itinatanggi. Tumayo siya at nilabas ang kamay. Halika na nga, ihatid mo na ako sa convenience store. May pasok pa ako sa trabaho. Napangiti ito. Doon ako tatambay at mag-aaral. Umismid siya rito pero hinayaan na lang ang binata. Nag-aaral ito habang nagtatrabaho siya. Pero madalas itong mapatigil para lang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Pinanood siya ni Johnson na para bang siya ang pinakamagandang tanawin sa mundo. At sa tuwing ganon ang tingin nito sa kanya, parang mas lalo siyang naniniwalang posible palang mahalin siya ng ganoon. Ilang araw pagkatapos nun, nagkakape sila sa isang maliit na cafe. Nakatingin si Autumn sa reviewer niya, habang si Johnson naman ay tila walang balak mag-aral. Tinitingnan lang siya nito ng paulit-ulit hanggang sa naiilang na siya. Ano? Tanong niya rito. Inosente nitong tanong. Huwag kang magkunwaring walang ginagawa. Tama ng pagtitig sa akin. Mahina itong tumawa. Bawal na bang titigan ng girlfriend ko? Ang ganda eh. Napairap siya pero ngumiti pa rin. Nakakainis na nakakatuwa na ma-in love ng ganoon. Autumn, bahagya itong sumeryoso. Pagkatapos mong graduate, magpakasal na tayo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Kalma lamang itong humigop ng kape. Parang normal lamang ang sinabi nito. Samantalang siya ay halos mabulunan. Johnson, ano? Wala namang mali, hindi ba? Gusto ko lang na ikasal tayong dalawa. At huwag ka nang mag-alala. Dahil kahit kasal na tayo, hindi naman kita pipigilan sa mga bagay na gusto mong gawin. Umawang ang bibig ni Autumn. Seryoso ka ba? Mga bata pa tayo. Baka masakal ka o ma-realize mo kalaunan na hindi magandang magpakasal tayo kaagad. Hindi naman magbabago ang isip ko. Lumipas man ang mga taon, ikaw pa rin ang gusto kong pakasalan, Autumn. Kaya bakit patatagalin pa kung pwede namang mas maaga? Saka gusto ko na talagang makasama ka. Nahihirapan ako kapag hindi tayo magkasama araw-araw. Gusto na kitang alisin sa poder ng tita mo. Alam ko na napapagod ka na sa mga sumbat niya kaya ako nang bahala sa'yo. Namungay ang mga mata ni Autumn. Johnson, bakit parang ang dami mong plano para sa ating dalawa? Napangiti ito at hinawakan ng kamay niya. Tingin mo ba hindi mangyayari? Saka natural lamang na magplano ako. Autumn, mahal kita at gusto kong magkasama tayong tumanda. Hindi niya napigilan ang mga luha. Mabilis naman yung pinunasan ni Johnson kaya mas lalo siyang naiyak. Mahal na mahal niya talaga ito at pakiramdam niya binigay ng Diyos si Johnson sa kanya para hindi na siya mag-isang harapin ng buhay. Unti-unting nagsisimulang maniwala si Autumn na baka tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Na baka pagkatapos ng mga pinagdaanan niya, may magandang bagay ding naghihintay para sa kanya. Na baka si Johnson ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Pero ilang linggo lamang pagkatapos nun, magbabago pala ang lahat. Isang araw, magkasama sila sa campus. Naglalakad sila ni Johnson at nagtatawanan. Nagtatalo kasi sila tungkol sa isang pelikulang pinanood nila. Ako ang tama, giit ni Autumn. Hindi porke babae ka, ikaw palagi ang tama. Sinamaan niya ito ng tingin. Wala naman akong sinabing palagi kaming tama ng mga babae. Ang akin, ako ang tama ngayon kasi mali ka ng interpretation dun sa movie. Napailing si Johnson, pero bigla itong napahawak sa ulo. Napahinto si Autumn sa paglalakad. Anong problema? Wala, okay lang ako. Tinitigan niya ng mabuti si Johnson. Namumutla ang kanyang boyfriend. Hindi ka mukhang okay. Gusto mo bang pumunta tayo sa klinik? Napapikit ito at parang nahihilo. Biglang kinabahan si Autumn. Hindi niya gusto ang nakikita niya. Hindi niya gusto ang paraan ng paghinga nito. Parang may mali. At bago pa siya makapagsalita, biglang bumigay ang mga tuhod ng kanyang boyfriend. Johnson! Sigaw ni Autumn. Tulong! Malabo ang sumunod na oras sa kanila.
Diniretso sa klinik si Johnson, pero wala pa ring malay. Kaya nagpatawag na ng ambulansya. At nang makarating sila sa ospital, tila naging maayos naman ang lagay ni Johnson. Nagkamalay agad ito, nakikipag-usap at nakakatawa pa nga. Kaya unti-unti ring kumalma si Autumn. Pinakaba mo ako ng sobra? Umiiyak na sambit nito. Hinila nito ang kamay niya at hinalikan. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako, pasensya na. Nag-alala ka siguro ng sobra. Tumango siya at yumakap dito. Oo, sobra ako nag-alala sa'yo. Takot na takot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin, Johnson. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Malambing na tugon ng binata at hinalikan siya sa mga labi. Pagdating ng gabi, dumating ang ina ni Johnson. Agad itong sumugod sa binata at niyakap ito. Son, I'm so worried about you. Anong nangyari? Tanong ng ginang. Tipid na ngumiti si Johnson. Okay lang ako, ma'am. Nag-undergo ako ng tests at hihintayin pang mga results. Lumingon sa kanyang binata at hinawakan ang kanyang kamay. By the way, this is Autumn. She's my girlfriend, ma'am. Autumn, si mama. Geraldine ang pangalan niya. Yumuko agad si Autumn at bumati. Magandang gabi po. Tumaas ang kilay ng ina ni Johnson. San ka galing na pamilya? Mom, she's nice, smart and pretty. Ulila na siya at nasa poder lang siya ng tita niya. Hindi na nakapagsalita pa si Autumn. Nahihiya siya kasi ramdam niya. Hindi siya nito gusto. Mukhang ayaw ni Geraldine sa kanya para sa anak nito. Maya-maya'y umuwi na rin naman si Autumn. Paulit-ulit na kasi siyang tinatawagan ng kanyang tiyahin. At alam niya, panibagong gulo ang haharapin niya kapag hindi siya umuwi kaagad. Pagdating niya sa bahay, gaya ng inaasahan, galit ang tiyahin niya. Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na po, nasa ospital po kasi ang... Pero hindi siya pinatapos magpaliwanag ng tita niya. Lagi ka nalang may dahilan. Ang akin, umuwi ka rito kasi may mga gawain kang dapat gawin. Wala akong pakialam sa mga pinagagagawa mo sa labas. Nagsimula na lang siyang maglinis. Pagod na siya. Ngunit wala siyang lakas makipagtalo. Pagkatapos ng mahabang sermon at paggawa ng mga dapat niyang gawin, saka lamang siya nakapasok sa kanyang silid. At agad niyang kinuha ang cellphone. May mensahe si Johnson sa kanya. Napangiti siya ng bahagya. Nag-reply na muna siya bago matulog. Bandang 9:00 ng umaga, kinabukasan, nang tumunog ulit ang kanyang cellphone. Tumawag si Johnson kaya agad niyang sinagot. Hello, Johnson. Bati niya sa binata. Kumusta? Okay ka na ba? Lumabas na bang results? Hindi pa. Okay lang naman ako. Tumawag lang ako kasi miss na agad kita. Mahina siyang tumawa. Miss na rin kita. Mamaya pagkatapos ng shift ko, dadalawin kita dyan. Nahimigan niya ang saya sa boses nito. Mabuti naman, pero bukas pwede na raw akong lumabas. Kaya mag-date tayo bukas Napakagatlabi si Autumn. Sige, mag-date tayo bukas. Pero hindi ka pwedeng masyadong mapagod. Masaya siyang malaman na okay ang boyfriend niya. Yun nga lang, simula ng araw na yon, paulit-ulit nang naisusugod sa ospital ang binata. Minsan nagugulat na lang siya na nasa ospital na naman ito. Ano ba talagang sakit mo? Bakit palagi kang nawawala ng malay? Nag-aalala niyang tanong dito. Niyakap na lang siya ng binata. Wala yun. Simpleng sakit lang. Huwag mong alalahanin. Huwag kong alalahanin? Mataman niya itong tiningnan. Johnson, huwag mo naman akong gawing parang ewan dito. Alam kong seryoso ang sakit mo. Hindi ka isusugod sa ospital ng paulit-ulit kung simpleng sakit lang yan. Tumitig sa kanya si Johnson. Namumungay ang mga mata nito at parang hindi alam kung paano siya sasagutin. Autumn, biglang sumikip ang dibdib niya. Sabihin mo sa akin, anong resulta ng mga naging test sa'yo? Ano ang sakit mo? Hinawakan nito ang kamay niya at malungkot na napangiti. May nakita silang tumor sa utak ko, Autumn. Umawang ang kanyang bibig. Parang tumigil ang mundo niya. Parang may malakas na ugong sa tenga ni Autumn na hindi niya maintindihan kung saan nagmula. Ano? Mahina niyang tanong. Napahawak siya sa gilid ng kama. May brain tumor ka?
Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng ikaw, Johnson. Autumn, sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hindi. Johnson, sabihin mong biro lang lahat, di ba? Nagpa-second opinion ka ba? Pinunasan nito ang mga luha niya. Pilit siyang pinapanatag. Huwag kang umiyak. Magiging okay lang ako. Magiging okay din ang lahat. Okay lang. Sinapo niya ang mukha ng kanyang boyfriend. Paano naging okay yun? Natatakot ako, ayokong mawala ka sa akin. Niyakap na lang siya ng binata. Pinapangako ko sa'yo, hindi ako mawawala, Autumn. Naging mahaba ang gabing yon. Hindi siya nakatulog habang nasa tabi nito. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, naiisip niya ang maaaring pagkawala nito. At sa bawat pagkakataong yon, parang may pumipisil sa puso niya. Isang hapon matapos ang klase ni Autumn, nagtungo siya sa ospital. May dala siyang prutas at ilang notes para sa mga subjects na namimiss ni Johnson. Ngunit pagdating niya sa private room nito, hindi niya inaasahan ibang tao ang madadatnan niya. Nandoon si Geraldine, nakatayo ito malapit sa bintana. Agad na kumabog ang dibdib ni Autumn. Hindi niya kailanman naramdamang gusto siya ng ina ni Johnson. At sa paraan pa lamang ng pagtingin nito ngayon, alam niyang hindi maganda ang mangyayari. Good afternoon po, bati pa rin ni Autumn. Nasaan po si Johnson? Kinuha siya para itest ang kondisyon niya. May oras ka ba? Napalunok siya. Meron naman po. Mag-usap tayo. Pumunta sila sa cafeteria ng ospital. Pakiramdam ni Autumn, para siyang estudyanteng tatawagin sa principal's office. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, simula ni Geraldine. Hindi ko gusto ang relasyon ninyo ng anak ko. Napayuko lang siya. Opo. Opo lang? Tanong ng ginang. Napatingin siya rito. Ano po ba ang gusto niyong sabihin ko? Ayaw niyo po sa akin at wala po akong magagawa sa bagay na yon. Pero mahal po namin ni Johnson ang isa't isa. Bahagyang nagtaas ng kilay ang ina ng kanyang nobyo. Matalino ka. Alam mo kung bakit ayoko na maging kayo. Mahirap ka lang, walang pamilya. Masyado kang ordinaryo para sa anak ko. Hindi kayo bagay. Pero hindi yon ang pinakamalaking problema sa ngayon. Matama niya itong tiningnan. Naiinsulto siya sa mga sinabi nito. Pero wala naman siyang magagawa kasi totoo naman yon. Kung may alas man siya, pagmamahal na lang nila ni Johnson sa isa't isa. Ayaw umalis ni Johnson. Patuloy ng ginang. Napakunot ang noo niya. Ano pong ibig niyong sabihin? May schedule na para sa operasyon niya sa ibang bansa. Pero ayaw niyang umalis dahil sa'yo. Gusto kanyang isama, pero hindi ko gustong mangyari yon. Parang may kumurot sa puso niya. Hindi pa yon sinasabi sa kanya ni Johnson. Unti-unting nanlamig ang katawan niya. Napailing si Geraldine. Ano bang ginawa mo para mabaliw ng ganyan ang anak ko sa'yo? Paano si Autumn? Ayokong iwan si Autumn. Paano kung matagal akong mawala? Puro siya Autumn. Nakakabingi. Wala siyang ibang iniisip kundi ikaw. Napakagat siya sa labi at halos maramdaman niya ang pagdurog ng puso niya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tumor niya? Naiinis na tanong ng ginang. Delikado ng buhay niya kaya kailangan magmadali. Kailangan niyang umalis as soon as possible. Kailangan niyang magpagamot. Kung isasama ka, aasikasuhin pa ang mga papeles mo. I don't like that. Hindi kita gusto para sa anak ko. Wala kang karapatang sumama sa kanya. Kaya kung mahal mo siya, pilitin mo siyang umalis nang wala ka. O kaya mas mabuting iwan mo na lang siya. Hindi kanya naman kailangan. Wala ka namang maitutulong sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Autumn. Napapikit siya sa mga salitang natatanggap mula kay Geraldine. Dahil alam niyang may katotohanan yon. Kilalang kilala niya si Johnson. Kapag may mahalaga rito, kaya nitong talikuran ang sarili para roon. At sa pagkakataong yon, siya ang dahilan. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, may inilapag si Geraldine sa mesa. Isang makapal na sobre. Hindi niya kailangan buksan para malaman kung ano yon. Tanggapin mo yung pera.
Alam ko namang pera lang ang habol mo sa anak ko. Sambit pa nito. Parang sinampal si Autumn ng katotohanan. Sa tanang buhay niya, hindi niya lubos na isip na itatrato siya ng ganoon ng isang mayamang tao. Napatingin siya rito. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan, galit at sakit. Hindi ko po kailangan yan. Bakit? Kulang pa yan? Gusto mo pa ng yaman ng anak ko? Magkano bang kailangan mo para tantanan mo ang anak ko? Kumuyom ang mga kamay ni Autumn. Hindi ko po kailangan ng pera o kahit anong yaman ni Johnson. Hindi siya makapaniwala. Para bang may presyo ang pagmamahal niya. Akala yata ni Geraldine ay mabibili siya. Tila ba yun lang ang halaga niya? Mabilis niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Hindi ko kailangan ng pera. Mabagal siyang tumayo at tumingin sa ina ni Johnson. Hindi ko po kayang iwan si Johnson dahil sa pera. Pero kung ang paglayo ko ang makakapagligtas sa kanya, gagawin ko po. Gabing-gabi na nang makauwi si Autumn. Buong gabi siyang umiiyak ng tahimik. Nakayakap siya sa unan habang iniisip si Johnson. Bakit ba kasi kailangan mangyari sa amin to? Kinabukasan, nagsimula na siya sa pag-iwas. Hindi na siya bumisita sa ospital. Hindi niya sinasagot ang mga tawag nito o mga mensahe. Makalipas ang 3 araw, nagulat siya nang makitang pumasok sa school si Johnson. Autumn! Agad siyang naglakad palayo. Pero mabilis itong sumunod. Puno ng desperasyon ang boses nito at halatang nanghihina na. Autumn, hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko. Hindi ka na dumadaan sa ospital. Naabutan siya nito. Napahinto si Autumn sa paglalakad nang yakapin siya ng boyfriend. Autumn, please, huwag mo kong iwasan. May nagawa ba ako? Ayaw mo na ba sa akin? Napaluha si Autumn. Mahal na mahal niya ito. Hindi niya kailanman aayawan ang lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. Kaya lang pakiramdam niya, hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Naglakas loob siyang humarap dito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa ospital ka? May sakit ka, Johnson. Bakas ang pagsusumamo sa mga mata nito. Pero hindi ka na pumupunta ron. Iniiwasan mo ako. Ano ba talagang problema, Autumn? Ayaw mo na ba sa akin kasi may sakit ako? Pangit na ba ako sa paningin mo? Muli na namang tumulo ang mga luha ni Autumn sa klase ng mga tanong nito. Wala akong sinabing ganyan. Ang akin lang, mag-focus ka sa pagpapagamot mo. Hinawakan ni Johnson ang kanyang kamay. Balak akong paoperahan ni Mama sa ibang bansa. Gusto kong sumama ka ron. Kailangan kita. Umiling si Autumn. Naalala ang sinabi ng ina ni Johnson. Hindi pwede. Nag-aaral ako. Napalunok ito at marahang tumango. Sige, hindi na. Dito na lang ako magpapagamot. May mga magagaling din namang mga doktor dito. Bigla itong napaatras. Ano? Dito na lang, Autumn. Hindi ko kasi kayang mawalay sa'yo. Gusto kong palagi kitang kasama. Ayoko na mag-isa ka. Umawang ang bibig niya. Kung ganon, yon ang sinasabi ni Geraldine. Walang ibang iniisip si Johnson kundi siya. Para bang siya lang ang mahalaga para sa binata. Tila mas nag-aalala pa ito sa kanya kaysa sa sariling sakit. Nahihibang ka ba, Johnson? Tanong niya at hindi makapaniwala rito. May sakit ka, malala, hindi mo dapat ako iniisip. Autumn, kung ganyan lang din, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Sambit niya pa pero mas doble ang sakit sa kanya. Agad na naalarma ang binata. Autumn, hindi. Huwag mong gawin to. Iniisip lang naman kita. Mahal na mahal kita. Ayaw lang naman kitang maiwan. Kung makakasama ka lang sana. Yun na nga ang problema. Hindi siya makakasama dahil ayaw ng nanay nito sa kanya. Ayoko, Johnson. Hindi ako sasama. Nag-aaral ako. Ikaw pumunta ka ron at magpa-opera ka. Huwag mo kong isipin. Tatalikod sana siya ulit. Pero muli siyang niyakap ng mahigpit ni Johnson. Please, huwag hiwalay. Sorry na. Autumn, huwag hiwalay. Hindi ko kaya. Bahagya niya itong itinulak. Nakita niya ang mga luha sa mukha nito. Bakas ang sakit at pagmamakaawang huwag niyang iwan. Sumama ka sa mama mo nang wala ako. Hindi mo naman ako kailangan. Mas kailangan mo ang mga doktor at gamutan, Johnson. Muling bumagsak ang mga luha ng binata. Pero paano ka? Makikipaghiwalay ka sa akin. Ayaw mo na sa akin.
Napakagatlabi si Autumn. Hindi pala ganoon kadaling makipaghiwalay kay Johnson. Mukhang mahihirapan siyang gawin yon. Hindi ako makikipaghiwalay. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Sinapo ni Autumn ang mukha ng kanyang nobyo, na siguradong mamimiss niya ng sobra. Namumula ang mga mata ni Johnson habang nakatingin sa kanya. Autumn, magpa-opera ka. Pumunta ka sa ibang bansa. Kapag hindi ka pumunta, makikipaghiwalay ako sa'yo. Humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Autumn, I love you. Sige na, susunod ako. Magpapa-opera na ako. Hintayin mo ako rito Huwag mo akong ipagpapalit. Pinunasan niya ang mga luha nito. Hinding-hindi. Kaya sige na, sumama ka ron kahit wala ako. Maghihintay ako sa pagbabalik mo, Johnson. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, napilit na ngang sumama si Johnson sa ibang bansa. Mga araw bago ito umalis, talagang palaging nakadikit sa kanya. Ayaw nitong mahiwalay, kaya binigay niya lahat ng oras na kaya niyang ibigay. Sinulit niya na rin siguro ang panahong kasama ito. Autumn, anong ginagawa mo? Tanong ni Johnson habang ka-video call niya ito. Naglilinis ako. Napabuntong hininga ito. Anong oras na dyan? Pagod ka na galing sa school at trabaho. Naglinis ka pa. Kapag nakauwi ako dyan, magpapakasal na tayo Sa akin ka na tumira. Tipid siyang napangiti. Sobrang ganda ng mga pangako at gustong mangyari ni Johnson para sa kanila. Ang sarap damhin at isipin kung hindi niya lang alam na tutol ang nanay nito sa kanilang relasyon. Huwag mo akong isipin, Johnson. Mahina niyang sabi rito. Ang dapat mo munang isipin, magpagaling ka dyan. Nangako ako, 'di ba? Sinabi ko na hihintayin ko ang pagbabalik mo dito. Tumango naman si Johnson. Bukas ng operasyon ko. Sana maging okay ang lahat. Kapag wala na akong sakit, kapag magaling na ako, babawi ako sa'yo. Ibibigay ko lahat at mamahalin kita ng sobra-sobra. Napangiti na lang si Autumn. Pero sa kabila ng mga ngiti na yon, nandun ang sakit. Kasi baka hindi niya alam kung ano ang mangyari. Baka lahat ng mga pangarap ni Johnson para sa kanila maging isang masakit na alaala na lamang. At sa sandaling yon, hindi alam ni Autumn na huli na palang pag-uusap yon. Simula ng operasyon, hindi na tumawag pa ang binata. Hindi niya alam ang nangyari. Hindi niya alam kung successful ba o kung may nangyari ba. Walang-wala talaga. Lumipas ang mga linggo, sa kahihintay niya ng balita tungkol kay Johnson na wala namang dumating ang pangalawang dagok sa kanya. Ilang beses na siyang nahilo, nagsuka at nanghina. Nung una, inisip niyang dahil lang yon sa stress ng puyat at pag-iyak. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumalakas ang kutob ni Autumn. Hanggang sa isang umaga, mag-isa siya sa maliit na klinik. Nakahawak siya sa papel. Hindi makapaniwala sa naging resulta ng tests niya. Buntis ako? Garal-galang boses na sambit ni Autumn. Paano niya malalaman to kung hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya? Unti-unting napahawak siya sa kanyang tiyan at tuluyang pumatak ang mga luha. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang magbabago na ang lahat. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Teacher Autumn! Napakurap siya nang marinig ang malakas na boses ng isa niyang estudyante. Agad siyang napangiti. Ano yon, Carla? Tapos na po ako? Talaga? Sagot niya rito. Baka naman pangalan lang ang sinulat mo. Hindi po, teacher. Naghalakha ng buong grade 1 class na tinuturuan niya. Napailing si Autumn kahit makukulit ang mga bata. Talagang nakakawala ng stress ang mga ito. Hindi marangya ang buhay niya. Hindi siya mayaman, wala pa siyang malaking bahay. Hindi rin sapat minsan ang sahod niya para sa kanilang mag-ina. Pero masaya siya at payapa ang buhay nila ni Noah. At pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sapat na yun sa kanya. Pagsapit ng hapon, natapos ang klase. Nagsialisan ang mga bata. At gaya ng nakasanayan, may isang maliit na batang naghihintay sa labas ng classroom. Nakaupo sa maliit na bangko. May hawak na drawing book at nakangiti sa kanya. Mama! Agad siyang napangiti. Ay anak! Tumakbo si Noah papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit.
Parang hindi siya nakita buong araw. Kahit ilang oras lang naman silang nagkalayo at sa kabilang room lamang ang klase nito. Kamusta ka anak? May ginawa ka bang kalokohan? Umiling agad si Noah. Wala po mama. Naningkit ang mga mata niya. Sigurado? Tinakpan nito ang bibig. Kaunti lang naman po. Napatawa siya at agad na ginulo ang buhok nito. 6 na taong gulang na si Noah. Ngunit para sa kanya, para pa rin itong sanggol. Ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Habang lumalaki, mas na-realize niyang hawig ni Johnson ang bata, lalo na kapag ngumingiti. Hindi naman nila kasama at hindi naman si Johnson ang nagpalaki kay Noah. Pero parang nasa genes na yata ng mag-ama. Pagiging clingy, pagkakaroon ng kalokohan, pagkahilig sa adobo, kuhang-kuha ng bata sa sarili nitong ama. Kakain na lang tayo sa malapit na karinderya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit. Tinulungan naman siya ng anak niya sa ibang gamit. Okay po, mama. Nang makalabas, sumakay na sila sa motor. Motor lang ang mayroon sila. Pinakamahal na nabili niya at pinag-ipunan pa. Mas madali kasi kung may ganoon silang service. Mama? Tanong ng anak niya pagkatapos tumingin sa pamilya sa kabilang mesa. Nasa na po kayo si papa ko, no? Namungay ang mga mata niya. Sa tuwing magtatanong ito tungkol kay Johnson, nahihirapan talaga siyang sagutin. Gayunpaman, sinabi niya pa rin ang totoo na nagpapagamot ang papa nito sa malayo at hindi na alam kung ano ang nangyari. Ayaw niyang isipin na patay na si Johnson, pero kung nagtagumpay ang operasyon, alam niyang babalik ito. Umaasa siyang hahanapin sila nito. Batid niyang mahal na mahal siya nito, kaya imposible na hindi bumalik. Hindi ko na kasi alam anak kung ano ang nangyari sa kanya, sambit ni Autumn. Nasa malayo siya. Hindi niya alam na buntis ako kasi nawalan kami ng kontak pagkatapos niyang magpagamot. Bumaha ang lungkot sa mga mata ng anak niya. Babalik pa po kaya siya, mama? Baka nakalimutan ka na po niya, mama? Bahagya siyang natigilan. Ganon din kasi ang iniisip niya. Pero may tiwala kasi siya sa pagmamahal ni Johnson, kaya imposibleng hindi ito bumalik para sa kanya. Mabuti na lang mama, nandyan ka po para sa akin. Kahit hindi po siya bumalik, ayos lang po ako mama. Saad pa ng anak niya. Napangiti siya at hinaplos ang mukha ng bata. Mahal na mahal kita palagi anak. Nandito lang ako para sa'yo. Dumating ang pista ng bayan, makalipas ang ilang linggo. May mga palaro sa plaza, kaya pumunta sila. Kasama ni Autumn si Noah at ang kaibigan niyang si May. Masaya ang bata. Pabalik-balik sa iba't ibang booth, habang siya naman ay tahimik lamang na nakatingin. Autumn! Tawag sa kanya ni May. Napalingon siya sa kanyang kaibigan. Bakit? May bago raw dito. Kaibigan din ni Mayor. Hindi ba yung farm na malapit sa school saka sa bahay ninyo? Yung palugi na? May nakabili na pala na bago. Ayun o, tingnan mo. Ang gwapo. Napakunot ang noo ni Autumn. Sumunod siya sa direksyon ng tingin nito. Sa una, hindi niya agad nakita. Maraming taong dumadaan at nakaharang. Ngunit nang tuluyang lumuwag ang daan, parang huminto ang mundo niya. Dahil sa gitna ng plaza, nakatayo ang isang lalaki na walang iba kundi si Johnson. Johnson? Usal ni Autumn. Natawa si May. Kilala mo na ba? Paano mo nalaman ang pangalan? 6 na taon. 6 na taon niya itong hindi nakita, narinig at nahawakan. Ngunit agad niya itong nakilala. Kasi parang kahapon lang sila naghiwalay. Mas mature ito ngayon, matangkad tingnan at mas seryoso. Ngunit ito pa rin ang Johnson niya, ang lalaking kanyang minahal, ang ama ni Noah. Kilala mo ba siya? Tanong ni May sa kanya. Napatingin siya kay May at agad na napailing. Hindi. Ayaw niyang sabihin na kilala niya ito. Paano kung ayaw ni Johnson na magkakilala sila? 6 na taon ang lumipas. Napakarami ng pwedeng mangyari. Baka mapahiya lang siya. Siya yung bumili ng malaking farm. Magtatagal daw siya dito? Hindi siya makahinga ng maayos. Talaga? Magtatagal? Oo, sikat siya rito ngayon. Ang galante kasi.
Napatingin muli si Autumn kay Johnson. Sa kanya lang napansin na hindi ito nag-iisa. May kasama itong babae. Maganda, simple, mukhang mayaman at mabait. Napatingin siya sa braso ni Johnson na nakalagay sa baywang ng babae. Napalunok si Autumn. Hindi niya mapigilan ang sakit na nararamdaman sa dibdib. Sino yung kasama niya? Hindi niya mapigilang tanong. Napangiti si May. Girlfriend daw. Lawyer daw yan. Parang may kutsilyo na tumusok sa dibdib niya. Ngunit pinilit niyang umiti. Talaga? Ang ganda naman ng girlfriend niya. Biglang napatingin si Johnson sa direksyon nila. Nagtagpo ang mga mata nila. Naniga si Autumn at parang nawala ng hangin ang baga niya. Ngunit sa halip na pagkilala, wala siyang nakitang kahit ano. Parang dumaan lang siya sa paningin ni Johnson. Walang pagkilala, pagkagulat o kahit na anong emosyon. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Bakit parang hindi siya kilala nito? Bigla siyang hinila ni May. Halika Autumn, magpakilala tayo. Bago pa siya makaapela, nahila na siya sa harap ni May. Mata man niyang tinitigan ang dating nobyo. Hindi siya makapaniwalang muli itong nakita. Pero bakit ganun? Bakit parang hindi siya kilala? Sir Johnson, tawag ni May. Ngumiti si Johnson ng magalang at formal sa kanilang dalawa. Magandang araw. Napatingin siya rito at parang gusto niyang umiyak. Dahil boses pa rin yon ni Johnson. Ngunit hindi na siya kilala ng may-ari ng boses na yon. Hello, ako si Autumn. Teacher ako sa elementary school na malapit sa farm. Saad niya kay Johnson. Tinititigan kung may kakaiba ba itong reaksyon. Pero normal lamang itong umiti. Nice to meet you, Teacher Autumn. Tumingin ito sa babaeng katabi. She's my girlfriend, Claire. She's a lawyer. Kung may problem kayo sa mga legal na usapin, pwede niyo siyang kausapin. Sa farm ko siya mag-oopisina. Nahiya naman si Claire at bahagyang natawa. Johnson, ano ba? Alam mo namang Manila-based muna ako ngayon, di ba? Tumawa si Johnson. What? I'm just proud na lawyer ka na ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Autumn habang pinagmamasdan ang mga ito. Mukhang mahal ng dalawa ang isa't isa. Samantalang siya, mukhang hindi na maalala ni Johnson. Nang makauwi sila ni Noah kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Bakit ganon? Bakit wala siyang maalala? Nagpapanggap lang ba siya o talagang hindi niya ako maalala? Ano ba talagang nangyari sa loob ng 6 na taon? Napapikit si Autumn. Walang nakakakilala sa kanila roon. Simula nang lumaya siya sa kanyang tita. Lumipat na siya sa probinsyang yon para magsimula. Hindi niya inaasahang makikita pa si Johnson. Pero sa paraang hindi pa siya maalala. Bumangon siya at nagbasa ng mga medical articles sa kanyang cellphone. Doon niya nakita ang posibleng sagot. Memory loss, retrograde amnesia, mga pagkawala ng alaala pagkatapos ng brain surgery. Posible ba na yun ang nangyari sa kanya? Kaya ba hindi agad siya nakabalik sa akin? Hindi niya na ako maalala? Hindi yun sigurado. Ngunit posibleng mangyari. Posibleng mawala ang bahagi ng nakaraan nito. At mas posible na hindi siya ipaalala ng ina ni Johnson. Hindi naging madali para kay Autumn ang mga sumunod na araw. Mula nang makita niyang muli si Johnson, para na namang naggulo ang tahimik na buhay na matagal niyang binuo para sa sarili at para kay Noah. Hanggang isang hapon, katatapos lamang ng klase ni Autumn. At gaya ng nakasanayan, dumaan muna sila ni Noah sa maliit na karinderyang malapit lang sa school. Ano ang gusto mong ulam, anak? Sumagot agad si Noah. Siyempre, adobo mama. Naamoy ko na agad ang bagong lutong adobo. Mahina siyang tumawa. Wala ka talagang sawa sa adobo, no? Nag-order na nga sila ng ulam. Nag-order din siya ng gulay para naman balanse. Nang mailapag ang pagkain, napangiti agad ang bata. Salamat po sa pagkain, Lord. Salamat po sa pagkain, mama. Saad ni Noah. Napangiti siya habang inaasikaso ang pagkain nito. Ang good boy naman ng anak ko. Hindi ka ba nangulit kay Teacher Rosa kanina? Natawa si Noah. Siyempre mama, normal lang siya batang makulit, di ba? Napailing na lang siya.
Puro kakalokohan. Anak ba talaga kita? Humigik-gik si Noah. Opo naman, ako ang pinaka-pogi mong anak. Kumain ka na, masyado ka nang madaldal. Yon ang mga sandaling pinanghahawakan niya. Mga simpleng sandali na walang sakit. Bahagi ng nakaraan na pinaghilom ng mga sugat niya sa puso. Kahit wala si Johnson, sapat na sa kanya na silang mag-ina lamang. Patapos na silang kumain nang bumukas ang pinto ng karinderya. Hindi agad siya napalingon. Abala siya sa paghimay ng karne para kay Noah. Ngunit may kung anong kakaibang katahimikan na biglang bumalot sa paligid. Parang may pumasok na kilalang tao. Kaya napatingala siya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya nang makita si Johnson. Nakatayo ito malapit sa pinto. Simple lamang ang suot. Puting polo, maong at caterpillar boots. Mama, yung chicken ko po, saad ng anak niya. Nanginginig ang kamay na nilapag niya yon sa plato nito. Eto na Noah, kain ka lang dyan. Napakabilis ng tibok ng puso ni Autumn. Parang gusto nang kumawala sa dibdib niya. Muli siyang napatingin kay Noah. Abala pa rin ito sa pagkain. Hindi pa nito napapansin si Johnson. Napakagat siya sa labi at tahimik na nagdasal. Samantala, lumapit si Johnson sa counter. Isang adobo saka 2 kanin. Tumango ang may-ari. Ikaw pala, Sir Johnson. Ang yaman ninyo, sir. Hindi ko akalaing kakain kayo sa mga ganitong lugar. Take out o dine in? Dine in. Miss ko na kasi kumain sa mga ganito. Tahimik na umupo si Johnson sa isang bakanting mesa. 3 mesa lamang ang layo sa kanila. At hindi man lang ito lumingon sa kanilang direksyon. Mama? Napakurap siya at napatingin kay Noah. Bakit anak? Okay ka lang po ba? Bakit parang malungkot ka po? Ngumiti siya ng pilit. May iniisip lang ako. Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Sige na, kumain ka na para makauwi na tayo. Napabuntong hininga si Autumn. Kaya lang, biglang lumibot ang mga mata ni Noah sa paligid at nakita niya kung paano ito natigilan. Dahan-dahan itong napatingin sa kabilang mesa. Sinundan ni Autumn ang direksyon ng tingin nito. Diretso kay Johnson. Hindi po ba? Siyang papa ko? Kamukha niya po ang nasa picture? Siya po ang papa ko, di ba? Nanlamig siya bigla. Anak, nagsimulang mamuo ang mga luha nito. Mama, si papa po yun, di ba? Hinawakan niya ang braso nito. Anak, wag muna ngayon. Si papa mo kasi. Pero biglang tumayo si Noah. Agad din siyang tumayo. Noah, wait! Ngunit huli na dahil tumakbo na ang bata. Parang bumagal ang oras. Nakikita niyang bawat hakbang ng anak niyang nananabik sa isang ama. At wala siyang magawa kundi panoorin habang tumatakbo ang anak niya patungo sa lalaki na matagal na nitong pinangarap makilala. Sa lalaking ilang taon nitong tinatanong gabi-gabi. Sa lalaking nakilala lamang nito sa mga litrato. Papa? Umiiyak na tawag ni Noah. Biglang napalingon si Johnson. Bakas ang gulat at kaguluhan sa mukha nito. At lalo pang naguluhan nang yumakap si Noah rito ng mahigpit. Papa! Nanginginig ang boses ng bata at nagsimula na itong umiyak. Papa! Papa ko! Hindi makahinga si Autumn. Parang may humahawak sa lalamunan niya. Malinaw niyang nakikitang natulala si Johnson. Tinitingnan lamang nito ang batang nakakapit dito at unti-unting namumutla. Papa! Umiiyak na si Noah. Papa ko po si Noah. Anak niyong 2 ni Mama. Nanginginig na rin si Autumn. Sa pagkakataong yon, napatingin si Johnson sa kanya. Muling nagtagpo ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, simula nang makita niya itong muli, may nakita siyang kakaiba. May pagkabigla, takot, at parang may kung anong pilit na umaahon mula sa kailaliman ng isip nito. Unti-unting umawang ang bibig ni Johnson. Napahawak ito sa ulo. Biglang pumikit ulit ng mariin. Agad na lumapit si Autumn sa anak. Noah, halika na. Papa, okay ka lang po ba? Nalilito at nag-aalalang tanong ni Noah. At sa isang iglap, biglang itinulak ni Johnson ang bata. Hindi naman malakas, pero nawalan pa rin si Noah ng balanse at bumagsak sa sahig. Parang may sumabog sa loob ni Autumn. Noah!
Lumuhod siya at niyakap ang anak na nanginginig, umiiyak at halatang nasaktan. Mama, bakit ganun si Papa? Tinulak niya po ako. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nasasaktan siya para sa anak niya. Gusto lang naman itong makasama ang sariling ama. Shh! Saglit lang anak. Ipapaliwanag sa iyo ni Mama, Saglit lang. Pag-alo niya sa umiiyak na anak. Nang mapatingin siyang muli kay Johnson, narinig niya ang mabigat na paghinga nito. Mabilis itong lumabas ng karinderya habang sapo ang ulo. Natanaw niya si Johnson sa labas. Napasandali ito sa sasakyan. Mahigpit ang hawak sa ulo at parang sobrang nasasaktan. Gustong lumapit ni Autumn pero pakiramdam niya, dadagdag siya sa sakit na nararamdaman ni Johnson. At sa reaksyon pa lamang nito, mas lalo niyang nakumpirma na hindi nga siya nito naaalala. Maya-maya'y unti-unting kumalma si Johnson. Namumutla pa rin pero pinilit na lang na sumakay muli ng sasakyan. Pinunasan niya ang mga luha ng anak. Uwi na tayo ha? Huwag ka nang umiyak. Bakit ganun po si Papa? Ayaw niya po ba sa akin kasi hindi niya po ako kilala? Nanginginig ang boses na tanong ni Noah. Nanikip ang dibdib ni Autumn sa mga tanong nito. Hindi anak, walang taong aayaw sa'yo. Ang papa mo may pinagdadaanan lang siya ngayon. Uuwi na muna tayo ha? Ipapaliwanag ko na lang kapag nasa bahay na tayo. Nang gabing yon, tahimik ang bahay nila. Tinabihan niya muna sa kama si Noah. Alam niya kasing masama pa rin ang loob nito. Gising at umiiyak pa rin, naririnig niya ang mahinang pagsinghot nito at pinipigil na pag-iyak. At bawat tunog ay parang kutsilyo na tumatama sa puso niya. Anak, tahan na, sasakit ng ulo mo. Mama, bakit po kasi ganun si Papa? Akala ko po mabait siya. Hindi naman po pala, tinulak niya po ako. Ayaw niya po sa akin. Ayaw niya po sa atin, Mama. Parang nabasag ang puso ni Autumn. Wala siyang maibigay na paliwanag sa 6 na taong gulang na bata, na tanging ginawa lamang ay ang mahalin ang ama nito. Tinulak niya po ako. Paulit-ulit nitong sambit. Galit po ba siya sa akin? Agad siyang umiling. Hindi anak, hindi ba sinabi ko sa'yo na may sakit si papa mo? Baka hindi po siya sobrang magaling. Hindi niya ako maalala kaya baka naguluhan siya nang makita ka. Sandaling natahimik si Noah. Hindi po maalala, Mama. Tumango siya at mas pinagmasdan ito. Parang may nakalimutan siya. Napakunot ang noo ng bata. Katulad po ng assignment kapag nakakalimutan ko po. Sa kabila ng sakit, bahagya siyang napangiti. Parang ganun nga. Pero yung sa papa mo mukhang mas mahirap alalahanin. Kung nakalimutan niya talaga ako, mahihirapan akong ipakilala ka sa kanya. Nakita mo ba kanina? Sumakit ng sobrang ulo niya. Baka makasama sa kanya Noah kung pipilitin niyang alalahanin. Baka mas lalong hindi niya tayo maalala. Baka mas lalong hindi natin siya makasama. Malumanay niya pang paliwanag dito. Tahimik si Noah. Mukhang na-absorb na ang lahat ng kanyang sinabi. Matalinong bata ang anak nila ni Johnson. Kaya naniniwala siya na maiintindihan nito ang lahat. Ilang buwan ang lumipas at hindi na muling nakita ni Autumn si Johnson. Parang naglaho itong muli sa buhay nila. Walang balita, walang kahit anong pahiwatig kung anong nangyari pagkatapos ng araw na yon sa karinderya. Nung una, inisip niyang baka umalis na ito ng bayan. Baka bumalik sa syudad kasi wala naman siyang naririnig na nasa farm ito. Minsan habang nagtuturo siya sa klase, nahuhuli niya ang sariling natitigilan. Napapaisip, napapatingin sa bintana at hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ayos lang kaya si Johnson? Nagkaroon ba ng komplikasyon? Ano na kayang nangyari sa kanya? Nasasaktan siya na hindi siya nito naaalala. Gayunpaman, mas nag-aalala siya dahil baka makasama kay Johnson na makita silang mag-ina. Mama? Napakurap siya at tumingin sa kanyang anak. Bakit Noah? Malungkot ka na naman po. Iniisip mo po ba ang papa ko? Hindi agad nakasagot si Autumn. Minsan nakakalimutan niyang napaka-observant ng anak niya. Parang walang nakakalusot dito. Namimiss mo po ba si Papa, Mama? Tanong pa nito. Nahihiyaman siyang aminin, ayaw niyang magsinungaling sa anak.
Oo, miss na miss ko na siya. Kung may naaalala lang siya, marami akong tanong sa kanya. At alam kong ikaw din, Noah. Maalala ka pa po kaya niya, Mama? Kapag naalala ka niya, sa kanya lang po ako makikilala, di ba? Tumango na lang si Autumn kahit ang totoo, hindi niya alam ang pwede pang mangyari. Ang tanging magagawa niya na lang bilang ina ni Noah ay bigyan ito ng pag-asa na balang araw ay kikilalanin ni Johnson. Dumating ang isang ordinaryong Miyerkules. Medyo mainit ang panahon, maingay ang mga bata. At kagaya ng dati, abala si Autumn sa pagtuturo. Natapos ang huling subject bago mag-uwian. Isa-isang lumabas ang mga estudyante. Hanggang sa napansin niya na may babaeng naghihintay sa labas ng classroom. Attorney, usal ni Autumn. Tipid ito ng umiti. Clear na lang. Hello, Autumn, may oras ka ba? Napalunok siya at tumango. Oo, meron naman. Nagpunta sila sa maliit na cafe malapit sa plaza. Binili niya muna kay May ang kanyang anak. Ilang segundo muna silang kapwa tahimik hanggang si Claire ang unang nagsalita. Kumusta ka? Kumusta kayo ng anak mo? Nahihiya siyang sumagot sa girlfriend ni Johnson. Iniisip niya tuloy kung alam nito na siya ang ex-girlfriend ng boyfriend nito ngayon. Ayos lang. Okay lang din si Noah. Mabuti naman siya. Tumango si Claire. Pagkatapos ay marahang huminga. Nagtataka ka siguro kung bakit gusto kitang makausap. Kaya ako pumunta rito kasi may sasabihin ako tungkol kay Johnson. Malakas na kumabog ang dibdib niya. Mabilis na napuno ng kaba ang kanyang kalooban. Alam kong ikaw ang dating girlfriend niya, hindi ba, Autumn? Sabi pa ni Claire. Napalunok siya. Matagal na yon. Wala siyang maalala. Dugtong ni Claire. Wala ako sa panahon na may sakit siya. Nang pumunta kami sa probinsyang ito para sa kanyang farm, 1 buwan pa lang pagkatapos ko siyang sagutin bilang boyfriend ko. Pero sinabi niya sa akin na may mga bahagi siyang hindi maalala sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ng operasyon sa ibang bansa, bumalik siya rito sa Pilipinas na wala nang maalala sa'yo, sa inyo ng anak mo. Napayuko si Autumn. Kung ganun, tama nga ang hinala niya. Hindi siya maalala ni Johnson at posibleng walang nagpaalala rito dahil ayaw naman talaga ni Geraldine sa kanya. Si Johnson, nakita niya na kayo ng anak mo, hindi ba? Tanong pa nito. Napakagat siya sa labi. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Hindi ko intensyong biglain siya pero hindi ko napigilan ang anak kong lumapit sa kanya. Kasi sa mga taong wala si Johnson sa mga buhay namin, sa mga larawan lang nakilala ni Noah ang ama niya. Hindi rin alam ni Johnson na may anak kami. Saka ko lang din kasi nalamang buntis ako nang ooperahan na siya. Naalala na niya. Biglang sambit ni Claire. Ikaw, naalala ka na niya? Umawang ang kanyang bibig. Ano? Paano? Naalala ka na niya ng paunti-unti? Napabuntong hininga si Claire. Pagkatapos ng nangyari sa karinderya, napaisip na siya tungkol sa inyong dalawang mag-ina. Gulong-gulo siya. Hindi siya mapigilan. Pumunta agad siya kay Tita Geraldine. Kinumpronta niyang mama niya. Nanlaki ang mga mata ni Autumn. Bigla niyang naalala kung paano siya nito inalok ng pera para layuan lang si Johnson. Labis ang pangiinsultong natanggap niya mula rito. Hindi siya tumigil kasi alam niya sa sarili niya na bahagi kayo ng mga nawawala niyang alaala. Patuloy pa ni Claire. Ayaw siyang sagutin ni Tita Geraldine. Gusto kasi ni Tita na mag-focus na lang siya sa relasyon namin. Pero parang wala na siyang pakialam. Pakiramdam ko wala na ako para sa kanya. Gusto niyang maalala lahat ng nakalimutan niya. Suminghap si Autumn sa sinabi nito. Pinagmasdan niya ang mukha ni Claire. Hindi niya mapigilang mahabag. Alam niya ang pakiramdam na yon. Ang makita ang mahal niyang may minamahal ng iba. Pero kahit ganon, ramdam na agad niya kay Claire na kaya nitong i-handle sa mas mature na paraan ang sitwasyon. Naghanap siya ng mga taong nakakakilala sa inyong dalawa noon. Hindi siya mapakali. Alam niyang may mahalaga siyang nakalimutan at nagsisisi siya na nakontento lang siya sa mga sinabi ng mama niya. Namuo ang luha sa mga mata ni Autumn, kaya mabilis siyang napaiwas ng tingin. Hindi niya tinigilan kahit makakasama na sa kanya. Patuloy ni Claire. Kahit pinagbawalan siya ng mga doktor, hinukay niya ang lahat ng pwede niyang maalala. Mga larawan, mga dati niyang kaibigan, mga dating lugar na pinupuntahan ninyo.
Ayaw niyang humarap ulit sa'yo na walang naaalala. Napasinghap si Autumn. Agad niyang pinunasan ang mga mata. Okay lang kahit wala siyang maalala. Maiintindihan na namin siya. Pinaliwanag ko na rin kay Noah. Nasugod siya sa ospital. Imporma ni Claire. Biglang nanlamig si Autumn. Ano? Anong nangyari? Okay na siya, sagot nito. Pero mahigpit na talagang pinagbawalan ng doktor na piliting alalahanin ng lahat. May mga kaunti na kasi siyang naaalala, pero gusto niyang maalala lahat ng mayroon sa inyo noon. Napahawak siya sa dibdib. Pakiramdam niya, ilang segundo siyang hindi huminga. Mas mabuting hindi siya maalala ni Johnson. Mas mabuting makita niya itong magmahal ng iba kaysa mapahamak ito katulad ng dati. Mas hindi niya kakayanin yon. Ilang linggo bago kami pumunta rito, sinagot ko si Johnson. Mapait nang umiti si Claire. Claire, umiling ito at bahagyang natawa. Minahal ko siya at alam kong sinubukan niya rin. Sumubok siya sa akin kasi pakiramdam niya parang palaging may kulang sa buhay niya na hindi niya alam kung ano. Alam mo ba kung paano kami nagkakilala? Sa convenience store. Doon kami unang nagkakilala. Bahagya siyang natigilan. Bigla niyang naalala ang mga panahon na palagi siyang hinihintay ng binata sa convenience store. Kinukulit siya para hindi antokin. Sinusundo pagkatapos ng shift. Mga simpleng alaala na alam niyang sa kanilang dalawa ni Johnson sobrang napakahalaga. Ngumiti si Claire ng malungkot. Nag-part-time ako ron kasi bored lang ako. Hindi pa nga alam ni na mommy at daddy. Doon kami nagkakilalang dalawa. Natuwa rin siya ng favorite ko ang vanilla ice cream. Date namin sa simpleng karinderya lang. Mahilig din kaming sumakay sa motor. Nung una akala ko gusto niya ako. Pero unti-unti kong na-realize na may naalala lang siya sa akin. Napahawak siya sa bibig. Hindi si Claire ang nakikita ni Johnson kundi siya. May mga alaala itong nawawala. May mga emosyon itong hindi mahanap. At sa mga puwang na yon, si Claire ang naroon. Madalas niyang mabanggit ang mga alaala ninyo out of nowhere. Patuloy ni Claire. Kahit hindi kanya maalala noon, may mga pagkakataon na sasabihin niya, familiar daw siya at alam ko na hindi yun tungkol sa akin. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Dahil habang masakit yon para sa kanya, mas masakit din yon para kay Claire. Makikipaghiwalay ako kay Johnson, malumanay na sabi ni Claire. Bigla siyang natigilan. Ano? Ngumiti si Claire ngunit puno naman ng lungkot. Matagal ko nang alam, hindi niya ako minahal ng buo. Minahal niya ako kasi parang ako ang nagpapaalala sa kanya sa mga alaalang pilit na limutan ng isip niya. Pero ng puso niya hindi magawa, Autumn. Agad siyang umiling. Huwag mong sabihin yan. Autumn, tumulo ang luha nito. Mahal ko siya pero matagal ko nang tanggap na hindi ako ang tahanan niya. Hindi ako ang mga nasa alaala niya. Wala nang point para manatili sa buhay niya kasi pinipilit kanyang alalahanin ng paunti-unti. Kaya please, sana alagaan mo siya. Natatakot si Johnson. Natatakot siyang lapitan ka. Kumunot ang noo niya. Bakit? Dahil nalaman niyang totoo. Alam na niyang tungkol kay Noah. Natatakot siya. Iniisip niyang pinabayaan ka niya. Na baka huli na. Nagsisisi siya. Kasi habang siya'y nabubuhay ng walang alaala, mag-isa ka palang nagpapalaki sa anak ninyo. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na linggo. At kahit handa na si Autumn na makitang muli si Johnson matapos ang pag-uusap nila ni Claire, hindi niya inaasahang ganun kabilis mangyayari yon. Sumapit ang foundation day ng school. Maagang dumating si Autumn. Abala ang lahat. May mga estudyanteng nag-iensayo, mga guro na nag-aayos ng program, at mga magulang na dumarating. At dahil advisor siya ng grade 1 section yellow, halos hindi siya mapakali sa dami ng ginagawa. Teacher Autumn, Bulalas ng bata. Teacher, nasan po bang ribbon ko? Sunod-sunod ang boses ng mga bata. Naririndi na siya pero kaya niya naman yon. Ganun kasi palagi tuwing may program sa school. Magulo, maingay, ngunit masaya. Nasa gilid siya ng covered court nang marinig ang principal. At ngayon, ipakilala natin ang donor ng bagong gusali para sa ating paaralan. Napakurap si Autumn. Hindi siya gaanong nakinig kanina dahil abala siya. Hanggang sa marinig niya ang pangalan. Mr. Johnson Villamonte,
Bigyan po natin siya ng mainit na pagtanggap. Dahan-dahan siyang napalingon sa stage. Nakatayo roon si Johnson. Mukhang okay naman na ito. Bahagya rin na may ngiti sa mga labi. Napahawak siya sa dibdib dahil kahit ilang taon nang lumipas, may epekto pa rin ito sa kanya. Nagpalakpakan ng lahat. Nagbigay ng maikling talumpati si Johnson. Nagpasalamat at nagsalita tungkol sa mga pangarap ng mga bata. Ngunit halos hindi narinig ni Autumn. Dahil habang nagsasalita ito, paulit-ulit niyang nahuhuli ang tingin nito diretso sa kanya. Bakit parang tinitingnan ka niya? Tanong sa kanya ni May. Umawang ang bibig ni Autumn. Ha? Balita na hiwalay na siya kay attorney. Hala, baka type ka niya, mare. Namula naman agad si Autumn. Wala man lang kaalam-alam si May. Ex-boyfriend niya dati si Johnson at ang nag-iisang ama ng anak niya. Pero sa bawat pagkakataong nagtatagpo ang mga mata nila ni Johnson, may nakikita siyang pangungulila. Parang taong matagal na niyang hinahanap at natagpuan na rin sa wakas. Pagkatapos ng program, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Maraming tao, maraming lumalapit kay Johnson at marami ring responsibilidad si Autumn sa mga estudyante niya. Mama, nakita ko po si Papa sa school. Nakatingin po siya sa akin. May pananabik sa boses ni Noah pagka-uwi nila. Mama, naalala niya po kaya ako? Hindi ko alam, anak. Siguro, bakas ang pag-asa sa mukha ni Noah. Mama, kapag naalala ka po niya, ipakilala mo po ako. Sabihin mo, anak niyo po akong dalawa. Niyakap na lang niya si Noah. Nasasaktan ang puso niya para rito. Talagang hindi na ito makapaghintay na makilala ng lubos si Johnson. Lumipas ang 1 linggo at dumating ang family day. Hindi makasali si Noah dahil nakatoka si Autumn sa pagbabantay sa sariling klase. Nalungkot pa ang anak niya. Mama, okay lang po. Uupo na lang po ako. Pero hindi niya yon hinayaan. Isa siyang guro pero isa pa rin siyang ina. Kaya nang dumating ang student teacher niyang OJT, nakiusap siya rito. Mabuti na lamang at pumayag. Ma'am, ako na munang bahala. Kaya ko naman po sila. Nakikinig naman po sa akin ng mga bata. Napangiti si Autumn. Salamat. Kailangan ko lang talagang samahan ng anak ko. Wala pang problema, ma'am. Kaya makalipas ang ilang minuto, kasama na niya ang anak sa family day activities. Mga palaro, kantahan at sayawan. Parang reward na sa lahat ng pagod niya na makita si Noah na masaya. Dahil single parent category sila, sa mga single parent category lang sila nakakasama. Anak, hindi tayo pwede, 3 ang kailangan, pasensya na, sabi ni Autumn sa bata. Malungkot na napangiti si Noah at yumakap na lang sa kanyang bewang. Ngunit kung kailan pasuko na sila sa laro, natigilan sila nang lumapit si Johnson. Nanlaki ang mga mata niya. Maging si Noah ay natigilan. Tahimik na tumayo si Johnson sa tabi nila. At pagkatapos ay tumingin sa organizer. Sasali rin kami. Kami saka ang anak namin, sasali kaming 3. Tuluyang natulala si Autumn. At mas lalo siyang natulala nang ngumiti si Johnson kay Noah. Pwede ba akong maging kakampi niyo ng mama mo? Malambing na tanong nito. Tahimik lang si Noah. Nakatingin lang ito sa ama at parang hindi makapaniwala. Hanggang sa dahan-dahan itong tumango. Buong umaga silang sumali sa iba't ibang laro. Patakbuhan, relay, puzzle, at kahit madalas matalo ang grupo nila, walang tigil sa pagtawa si Noah. Paulit-ulit niyang nakikita kung paano tumitingin ang anak niya kay Johnson. Pagsapit ng lunch break, naupo sila sa ilalim ng puno. Inilabas niya ang baon nila. Simpleng pagkain lamang. Pritong isda, adobo, itlog, kanin at kaunting prutas. Ngunit bago pa silang magsimulang kumain, may naupo na sa tabi nila. May dala ring pagkain si Johnson at walang pag-aalinlangang nagsimulang makisalo. Napatawa si Noah. Papa, gusto mo po nito? Nanikip ng bahagya ang dibdib ni Autumn sa tawag ni Noah. Favorite ko po ang adobo. Napangiti si Johnson, saglit na tumingin sa kanya. Talaga, favorite ko rin ang adobo. Lalo ng luto ng mama mo. Mana ka talaga sa akin, anak. Matamis na napangiti si Noah. Anak po? Namungay ang mga mata ni Johnson. Oo anak. Anak kita, Noah.
Napayuko na lang si Otto. Naninikip ang dibdib niya sa sobrang saya para sa kanyang anak. Mabuti na lang hindi kailanman nagduda si Johnson na nagbunga ang pagmamahalan nila noon. Pagsapit ng hapon, ilang laro na lamang ang natitira. Nahuli sila ng uwi. Marami pa kasi mga magulang ang kinausap ni Autumn. May mga estudyanteng kailangang asikasuhin at nang tuluyan siyang matapos, madilim na ang langit. Habang nag-aayos ng gamit sa loob ng classroom, biglang tumayo si Johnson. Lumapit ito sa kanilang mag-ina. "Bakit?" tanong niya. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, bigla itong lumuhod sa harap nilang mag-ina. Nanlaki ang mga mata niya. Maging si Noah ay natigilan. "Johnson, anong ginagawa mo? Tumayo ka." Autumn, nanginginig ang boses nito at nangingilid na ang luha. Hindi ko pa maalala ang lahat. Tumulo na rin ang luha niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng kanilang anak. "Pero alam kong minahal kita." Sinapo ni Johnson ng dibdib. "Nang makita kita ulit, alam kong may kakaiba rito. Hindi ko may paliwanag pero kilala ka ng puso ko." Tumingin si Johnson sa anak nila. Hindi ko alam na may anak tayo kaya nang lumapit siya sa akin at niyakap ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Naitulak ko siya, hindi kita maalala. Tapos may batang yumakap sa akin at tinawag akong papa." Napayakap si Noah sa braso niya at umiiyak na rin. Sorry po, Papa. Umiling agad si Johnson. "Ako dapat ang mag-sorry, anak. Pasensya na, Noah. Hindi ko alam. Wala akong maalala ng ilang taon. Wala ako sa tabi ninyo ng mama mo. Hindi ko na maibabalik ang mga taon pero hayaan niyo sanang makabawi ako." Napapikit si Autumn. Parang tuluyan ang gumaan ang puso niya. "Autumn," tumingala si Johnson at puno ng pagmamakaawa ang mga mata. "Patawarin mo ako. Kinalimutan kita. Pinabayaan kita." "Hindi mo naman ginusto yon. Huwag kang humingi ng sorry, Johnson." Lumuhod na rin siya sa harap nito at pinunasan ng mga luha. "Mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng anak mo. Salamat at bumalik ka. Hindi mo man maalala lahat. Bumuo na lang tayo ng panibago. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Johnson. Hinila siya nito at niyakap ng mahigpit kasama si Noah. At pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, sa wakas ay buo na silang tatlo. Pagkatapos ng gabing yon, sa farm na sila tumira. Gusto ni Johnson na palagi silang kasama ni Noah. Nag-aalala pa rin siya noon sa ina nito, ngunit agad siyang pinakalma ni Johnson. "Hindi na mangyayari ulit yon. Hindi na ako papayag. Paninindigan ko kayo. Wala siyang magagawa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ka at ang apo niya." Puno ng pagmamahal na hinalikan nito ang kanyang noo. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal sila. Simple lang at hindi na siya naghangad pa ng magarbo, kahit yon ang gustong ibigay sa kanya ni Johnson. "Ano ba yan? Parang mga ewan." Saway ni Autumn sa mga ito pagkalapag niya ng pagkain sa lamesa. Nakatayo siya sa gilid ng pool. Pinapanood sila Johnson at Noah na nag-uunahan, nagtatawanan at nagbabatuhan ng tubig. Mama! Sigaw ni Noah. Tingnan mo si Papa, oh. Kinakawawa po ako. "Anak, nandadaya ka." Bulalas ni Johnson. Hindi na napigilan ni Autumn ang pagtawa. "Ewan ko sa inyo, umahon na kayo at kumain dito." At habang nakatingin siya sa mag-amang pahirapang umahon, dahan-dahan siyang napangiti. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos na pinagdaanan nila, nasa tahanan na rin siya, sa pamilyang matagal niyang pinangarap at araw-araw na aalagaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may tamang panahon para sa lahat. Maaring mawala ang mga tao, magbago ang sitwasyon, at masaktan tayo ng husto. Ngunit kung para sa atin ang isang bagay, babalik ito sa tamang panahon. Muli, ako po si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.